Mapagpalang Panginoon Diyos. Minsan pa po kami po'y mag-aharal ng Biblia. Samahan mo po kami ni Sister Cheryl. Andito po sa likod namin si Sister Joy. Na maintindihan po namin ang layunin na nakasulat sa Biblia. Sabi nga po nila, ang pwedeng umunawa sa sulat ng doktor ay doktor din. Pero pagdating po sa Biblia, ang tanging pwedeng magpaunawa sa amin, tanging ikaw lamang po, Panginoon Diyos. Samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Sa ating panahon ngayon, may mga iba't ibang klaseng libro. Libro na sinulat ng mga matatalinong tao. Yan ay ginagamit sa eskwela para turuan ng bata, elementarya, kolehiyo, o high school hanggang kolehiyo. Puro libro yan. Gayon din ang mga abogado. Libro ng abogado sa Supreme Court. Yan. Ganyan kadalasan ang ginagamit. Depende po sa kursong kukunin mo. Kapag doktor sa medisina, yung mga libro ng medisina, na doktor din ang nagsisulat yan. Yan. Pero pagdating sa Diyos, di natural Biblia po. Ito, meron tayong hawak na Biblia. Manipis lang New Testament. Tignan natin ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang epistola tungkol sa nakatala sa Biblia. Si Pablo po ay tagapagturo ng katotohanan. Yan ang nakalagay doon sa 26 ng Gawa. Kung babasahin mo mula sa 12 doon sa 18, yan. Tagapagpatuto ng katotohanan. Ang sabi niya po rito, unang Korinto 16, ang mga nangyaring ito babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Yan. Yung nangyari po sa kasaysayan, anong sabi niya? Ang mga nangyaring ito ay babala. Warning. Yung binasa ni Pablo na kasaysayan, ito po'y kasaysayan ni Moises. Yung sa panahon ni Pablo, sinasabi niya, yung nangyari sa panahon ni Moises. Isipin niyo po yan. Sa panahon ni Moises, at saka yung pagitan ng panahon ni Pablo, ang layo na. Ang layo na po. Meron pa nga sinasabing 400 years silence ang Bible. Bago daw po nasulat ang New Testament. Isipin niyo po yan. Ayon sa mga Bible scholar, 400 years silence. Gaano kaya katagal yung 400 years? Bago may sulat ang bagong tipan. After ng lumang tipan. Pero itong binabanggit ni Pablo sa panahon pa ni Moises. Tingnan pa natin ang isang talata. Sa 11. Nangyari ito sa kanila. Kanila. Meron siya tinutukoy na kasaysayan talaga. Kanila. Bilang babala sa iba. At nasulat upang turuan tayong mga hinabot ng huling panahon. Isipin niyo po, yung nasulat sa kasaysayan ni Moises, sa panahon ni Pablo, ginagamit pa ni Pablo. Ibig sabihin, yung nasulat noon, existed pa rin po sa panahon niya.
at hanggang sa ating panahon. Tandaan niyo po, nag-e-exist pa po ito. Hindi pa po tapos. At ang pagpapatotoo ay matatapos lamang once na dumating na po si Jesus. Yung tinatawag nilang muling pagbabalik niya upang kunin yung para sa kanya. Yan. Kung tawagin naman sa ibang kasaysayan yan, rapture. Tingnan natin. Si Pablo din. Anong sabi niya sa Thessalonica po yata nakasulat yun, ano? Tingnan lang natin. Merong ano magaganap Ito. Sa chapter 4 ng Thessalonica, unang Thessalonica, medyo mahaba lang, ano ba? Di bale, mag-aaral naman tayo Simulan natin sa 13. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. 14. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Di ba napakaganda? Isasama sa Kanya. Meron palang isasama kay Jesus. Ano po? Kasi ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Aral ng Panginoon ang binabanggit ni Pablo. Hindi po ba? Kasi si Pablo, apostol siya, pinahayagan ni Jesus. Kaya ang mga turo't aral niya ay talagang pwede mong sandigan, panaligan, paniwalaan. Huwag gawin mong pundasyon ng iyong buhay. Kasi apostol si Pablo Oo, tao siya. Kung i-describe mo si Pablo, pandak, lumuluwang mata, kalbo, walang itsura. Pero biyaya ng Diyos, sabi niya nga, sa biyaya ng Diyos, nakatanggap ako ng biyaya. Amen. Kaya ang Diyos po hindi namimili ng itsura sa mga ginagamit niya sa kanyang ministeryo. Gaya ni Pablo. Okay, tuloy tayo. Kasi ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. 16. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na hutos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Si Jesus po ito bababa mula sa langit. Hindi po ang Diyos si Jesus. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Jesus. Okay? 17. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa hulap, isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawiri ng Panginoon. Sa gayon makakapiling niya tayo magpakailanman. 18. Kaya nga mag-aliwang kayo sa pamamagitan ng mga haral na ito. Isasama kay Jesus. Sino po? Yung mga sa panahon na ni Jesus ng New Testament yung mga namatay na nagsisampalataya kay Jesus hanggang ngayon, mula nang magsimula si Jesus sa kanyang ministry, lahat ng naniwala sa kanya at hanggang sa ating panahon, yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, noon nangaral si Jesus ng 3 taon. Natulas siyang kamatayan, nabuhay na maguli. Bago siya umakyat sa langit, tinuruan ng mga apostol ng 40 diya sa lupa upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo. Nang pag-akyat niya sa langit, nasa kanan na siya ng Diyos, ang mga apostol ay patuloy silang nangaral. Ngayon, ang mga apostol po wala na, no? Siyempre, tao sila.
namamatay din po sila. Pero salamat na lang at meron silang iniwan na sulat. Yung sulat nilang iniwan na yan ay aral sa atin naman na nabubuhay sa ating panahon. O, kita nyo? Mula pa kay Moises, yung nangyari kay Moises, hanggang ngayon existido yung aral na yan. At yung aral ng mga apostol naman sa New Testament, mula kay Jesus hanggang mga apostol, hanggang ngayon existido po yan. Lahat ng yan iinto lamang once ng ating Panginoong Yesus ay dumating na po. Kasi magaganap na po yung paghagaw sa mga mananampalataya. Ito nga yung binasa natin. Sinong unang bubuhayin? Yung sumampalataya kay Jesus. Nung mangaral siya, magsimula siyang mag-ministry. After na si bautismo ni Juan Bautista sa Jordan River, magbuhat noon, nagsimula na siya. Ang sabi niya, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Yun ang kanyang simula ng kanyang ministry. Dito naman yung nakasulat sa Mateo 4:17. Ayan. Yung chapter 3 naman, yun naman po yung bautismo. Saka isang bekin. Yun naman yung bautismo kay Jesus sa Jordan River ni Juan Bautista na nakatala sa chapter 3. Yung puti. Kaya yun nasa chapter 4, doon na po nagsimula ang kanyang ministeryo. Isang bekin. Tandaan nyo po yan. Magkano siya sa tetre? Yan ganyan po ang Biblia. Ito, nung sabi ni Jesus, 4:17, magmula noon ay nangaral na si Jesus. After na si mabautismuhan sa Jordan River, then nakita ni Juan Bautista ang Espiritu Santo sa hanyong kalapati na bumaba kay Jesus, dumapo kay Jesus. Ibig sabihin, na-filled ng Holy Spirit si Jesus. Kaya nagsimula na po siyang magministeryo. At anong sabi niya? Magmula noon, nangaral na si Jesus. Sabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng mag-ari ang Diyos. Ang pag-aarian ng Diyos, yung mga naniwala kay Jesus na magsisi at talikuran ang kasalanan. Hindi pwedeng yung humingi ka ng tawad sa Diyos pero wala ka namang ginagawang pagtalikod sa kasalanan. Halimbawa, nagtitinda ka ng shabu. Alam mo naman ang shabu, bawal sa gobyerno. Alam mo naman ang shabu, dumudurog ng pamilya yan. Tapos sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, patawarin mo na pa ako sa pagtitinda ko ng shabu. Pagkatapos, nagpahinga ka lang ilang oras, eto, nagbebenta ka na naman. Hindi gano'n ang, kaya nga sabi niya po ibig sabihin ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Gano'n lang kasimple yun. Talikuran mo. Yan, at pag-aharian ka ng Diyos. Okay? Yun po ang kanyang ministry. After 3 taon ninatulas siya ng kamatayan at tinuruan ng mga apostol na 40 diyas sa lupa. Then umakyat na po sa langit at nakaupo sa kanan ng Diyos. At ang mga apostol noon, nagsimula na rin silang mangalat at mangaral. At nakaranas sila ng iba't ibang pangkritiko ng mga tao. Hanggang sa umantong na po sila sa iba't ibang kamatayan. Ayon sa scholar, ang hindi lang po namatay sa kamay ng tao ay si Juan. Yung itinapon sa Patmos, yung sumulat ng pahayag, namatay siya sa katandahan. Yung Patmos, ayon sa mga mapa, Turkey. Turkey. Hindi po yung Pabo. Yung bansang Turkey. Yan. Na ngayon, mas marami ang Muslim doon kesa sa ibang reliyon. Ngayon, nagsimula silang mangalat at mangaral.
wala silang sinasabi kung di si Jesus ay tagapagligtas ng tao. Tagapagligtas ng tao. Kaya kung tawagin si Jesus, tingnan natin sa gawa. Nang mangaral si Pedro, chapter 5, verse 42. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Wala silang ibang pinangangaral kundi si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas o Mesiyas. Yan. Gusto nila yung mga tao magsisampalataya sila kay Jesus. Kaya yung mga sumampalataya sa panahon ni Jesus sa kanyang pangangaral at yung sumampalataya sa panahon ni Jesus sa apostol niya at yung mga hanggang ngayon nagsisampalataya sa pamamagitan ng aral sa Biblia. Aral ni Jesus, aral ng mga apostol. Kapag pinaniwalaan mo yung kaibigan, mismong si Jesus nga nagsasabi tignan natin nga sa 12:1, anong sabi ng Jesus? Sa 49, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag ko. Tandaan po natin, sinasabi ni Jesus na yung kanyang utos o utos ng Diyos, yung kanyang ipapahayag. Verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Maliwanag po, Aral ni Jesus galing sa Diyos. Aral ni Jesus binigay sa mga apostol. Aral ng mga apostol, nakasulat dito kasi patay na po sila sa Biblia. Kaya sa panahon natin, ito naman po ngayon ang ginagamit natin, yung nakatala rito sa Biblia. Kaya sabi ni Pablo, yung nangyari sa panahon ni Moses ay babala sa mga tao na inabot ng huling panahon. Sino yun? Tayo na po yun. Wala na po susunod na panahon. Huling panahon na po ito. Ang huling panahon, naghihintay na lang tayo sa pagbabalik ni Jesus upang kunin yung lahat ng sumampalataya sa Kanya sa panahon niya at sumampalataya sa panahon ng mga apostol at sumampalataya sa panahon naman natin. Yung sinampalataya na po nila, yung aral sa Biblia, hindi yung kwento-kwento lang. Yung nakasulat sa Biblia po, ang kanila. Meron po kasing nagbabasa ng Biblia. Ito babasahin nila yung Biblia, iiba nila yung kwento. Gagawa sila sarili nilang kwento. Ay nakakatakot yung ganon. Huwag mong babaguhin ang nakalagay. Tingnan nyo po si Pablo. Ito yung maigpit na babala. Siguro hindi nila nababasa itong babalang ito ni Pablo. Kaya sila gumagawa sila sarili ng kwento Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong kwento, kaibigan. Hindi pelikula ito na meron director o writer. Ito. Unang Korinto 4:6. Huwag lalampas sa nasusulat. Yung nakasulat po dito sa Bible, huwag tayong lalampas. Ibig sabihin, huwag kang, yung iba po dinadagdagan Yung iba naman, binabawasan. Yung iba naman, pinipilipit ang aral para palitawin yung gusto nila. Ako, in the first place, kayo pong mga nanonood ng Bible study nito, o Bible sharing, yung nakasulat, kaya lagi ko sinasabi, kung hindi nyo matanggap yung mga nakasulat sa mga Bibliang
umiiral ngayon, gumawa kayo na sarili nyong Biblia. At yung lahat ng gusto nyong ilagay, yun ang ilagay ninyo. Gumaya kayo sa mga Jehovah Witnesses, saksi ni Jehovah. Dahil hindi po nila talaga matanggap yung aral na nakalagay sa Biblia. Naggumawa sila ng salin ng kanilang mga Biblia. Muling silang ginawa sa Biblia, yung sanglibutan. Yung title ng Biblia, ang nakalagay, nakalimutan. Pero nakasanlibutan, hindi ko makalimutan yan. Yun. Ilang beses silang nag-produce. Noon po, ang ginagamit nila, yung nakasulat sa King James Version. O kung hindi man yun, palagay ko yun nga. Unti-unti nilang binabago yung laman noon. Hanggang sa hindi sila makontento, talagang gumawa na sila ng diretso. Sa Japan po sila nagpapagawa ng kanilang Biblia. Meron yata silang gawaan doon yung printa. Watchtower sa Japan. Kaya yung mga Bibliang yun, makikita nyo po, made in Japan. Dito sa ganito sa baba. Sa pabalat. At least sila, magbubulahan mo sila, at least Biblia nilang ginagamit nila. Kesa yung nakasulat naman po dito, ginagamit niyo yung mga Bibliang ito, pagkasa sa nagkamali si Tomas. Pati yung pananampalataya ni Tomas, kinu-question nila. Mali ba yun? Sinabi ni Tomas kay Jesus nung kaharap niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kay Tomas, si Jesus Panginoon at Diyos niya. Kasukat-sukat ba naman sabihin ng mga nagmamagaling, nagkamali si Tomas dyan. Alam niyo po, wala namang mali eh. Yun ang faith ni Tomas. Ba't mo siya kinu-question? Bakit? Nabuhay na ba kayo sa panahon ni Tomas? Si Tomas po, isa sa 12 apostol. Tapos, akusahan mo si Apostol Tomas na mali yan. Para mo na rin inakusahan si Jesus. Bakit? Siya pumili kay Tomas bilang apostol eh. Okay, sabihin na natin, yung paniwala ni Tomas, kaya ang tawag sa kanya, the doubter Thomas, kasi nga sa isang pagkakataon, naghanap siya ng katibayan. Gusto ko munang makita yung butas ng palad ni Jesus. Gusto ko muna yung butas sa tagiliran ni Jesus. Ilagay ko yung kamay ko, yung daliri ko. Yun lang. Pero ibig sabihin, nagkamali na si Tomas. Hindi po. Kaya kinorek siya ni Jesus. Inayos ni Jesus yung kanyang pananampalataya. Kaya sabi niya, Tomas, huwag ka nang mag-alinlangan. Siyempre, kahit naman sa panahon natin, tatay anak ka. Anong trabaho ng anak? Gawa lang ng gawa. Anong trabaho ng tatay? Nagkukorek sa kanyang anak. Di po ba ganon? Pag mayroong nakita ang tatay na ginawa, yung kinukwento ko sa inyo, yung isang tatay, ano sabi nung kanyang anak? Ba't ka nadalaw? Sabi sa pinsan niya. Antimano, binlock na siya ng tatay niya. Nagalit yung hindi ka ba masaya? Dinadalaw ka ng pinsan mo? Yun ang trabaho ng tatay. To correct. Anong trabaho ni Jesus? To correct. Sinong kunorek ni Jesus? Si Tomas. Ibig ba sabihin, nagkamali si Tomas? Hindi po. Hindi po siya nagkamali. Kanya lang sa isang punto po, kasi sabi ng mga kapwa niya po, nakita namin ang Panginoon. Kaya nasabi niya yun, gusto ko muna makita yung butas ng palad, yung butas ng tagiliran. Yan. Pero hindi naman ibig sabihin, kung minsan yung mga ibang religion po, masyado silang mapangusga. Mali si Tomas dyan. Kahit saan mo basahin yung kasaysayan, walang sinabi niya. Walang sinabi si, Tomas, nagkamali ka. Lalo wala sinabi si Jesus, nagulat ka pala, Tomas, magugulatin ka. Kahit si Tomas, wala sinabi nagulat siya eh. Wala rin sinabi si Tomas, nabigla ako. Ano man. Kita niyo po. Inakusahan nila si Tomas. Tanong, yung sarili kaya nila?
Meron po akong naalala mga kasabihan, di ba sabi nila, bago mo tanggalin yung, nasa Biblia rin naman yun eh, bago mo tanggalin yung nakaarang sa mata mo, tanggalin mo muna yung sayo. Sa panahon ni Jesus yon, tinuro din po yon. Bago ka tumingin sa iba, tignan mo muna sarili mo. Ano po? Sana meron po kayong napulot, ano? Yung mga nakasulat po, paniwalaan nyo lang, ako lagi ko sinasabi, ano man ang nakasulat sa Biblia, ano mang Biblia yan, paniwalaan nyo po. Kung meron mang konting diferensya, hindi ka wala ng pananampalataya. Kasi may mga leader ng reliyon, kinukwestiyon ng mga Biblia. Itong klaseng Biblia ito, mali yan. Itong Biblia. Kaya minsan ako sa aking po sa Facebook, sabi ng Muslim sa akin, meron ka ba makikita ganito? Kaya kung meron ako makita, sige, i-challenge kita ya. Sina-challenge mo ako. Maniniwala ka ba aral ng Muslim sa demonyo ka ako? Hindi siya makasagot. Eh, bakit? Nakasulat eh. Nakasulat na kinu-question pa nila. Kaya, alam niyo, pagka kinwestiyon nyo yung nakasulat, magkakamali talaga kayo. Ayunan nyo na lang, nakasulat na po. Gaya ng sinasabi ni Pablo, yung nasulat. Anong sabi niya? Panguli. Tapos sila, balikan natin muli sa unang Korinto. Anong sabi ni Apostol Thomas? Ay, ito. Pablo. Unang Korinto 10:6. Ang mga nangyaring ito ibabala sa atin, huwag tayo magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Sa 11, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba. At nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Tayo po yung inabot ng huling panahon. Nagsimula yung huling panahon nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Magsimula noon hanggang ngayon, nasa huling panahon na po tayo. Kaya sinasabi ko, wala nang susunod na panahon. Kundi ang susunod ay rapture. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo't aral sa amin. Nawa kapulutan ng aral ng mga tao ito, Diyos. Yung mga sumusubaybay sa aking YouTube na pinopos. Kung hindi man po ayon sa yung kagustuhan, yung pananampalataya nila, Panginoon, baguhin mo po sila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl. Dito po tayo sa Barangay 96, Sonny, District 1, Tondo, Manila. At nasa likod naman po si Sister Joy. Siya po ay nagluluto. Ano po? Nagluluto ng kanilang pagkain. Okay? Sige po. God bless us all.